Okay. Sa vlog na ito, no, gusto kong malaman nyo dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV na ipaalam ko sa inyo na itong mga Duterte, specifically itong si ah, Vice President Inday Sara Duterte at itong si former President Duterte ay unti-unti nang nilaglag ng gobyerno natin ngayon. Okay? Bakit ko ba nasabi yan? Okay? Ito yung pulot dulo ng ating vlog ngayon ha. Yang mga Duterte totally nilang aalisin na ito sa world of politics. Kasi if makikita mo ang balita ngayon, ha, nagtrending una itong si House Speaker Martin Romualdez. Hindi ko maintindihan bakit pumupunta siya ngayon sa mga palengke. Ayan no, yung picture. Kumakalat ngayon yan sa social media. Ini-investigate niya yung mga presyo ng sa palengke, yung mga siguro yung bigas. Meron din siyang picture na nakahawak sa itlog, no? At ngayon diyan naman sibuyas. Pumunta siya sa mga karnihan sa palengke, no? Siguro naman sa mga isda rin pumunta rin siya. Pero ang napatanong lang ako, hindi ito ganito si Martin Romualdez. Pero bakit ngayon todo ang kanyang pagpapakita sa social media na sa mga nagpapakita na nagtatrabaho kuno diyan, nag-investigate raw kuno dahil raw sa kamahalan na ng presyo ng bilihin ngayon. 'Di ba? Kasi yan naman ang isinusulong ni PBBM, no? Na yung pagkain ng tao kaya nga si PBBM siya yung nag-handle ng Department of Agriculture dahil gusto niya ang taong bayan makakain ng 3 beses, kaya pinifix yan ni PBBM 3 beses sa isang araw. Ngayon, maraming tuloy na patanong na trabaho ba ito ng isang House Speaker? You are a congressman sa House of the Representatives. Okay? House Speaker ka na representative. Trabaho ba ito ng bilang isang House Speaker? Okay? Napatanong tuloy ang mga taong bayan dyan. Tapos nakikita ko sa comment section dyan, buti pa itong si Romualdez, nag-ikot sa palengke, yung ating Vice Presidente si VP Sara hindi raw. Ganon yung mga naratibong lumalabas ngayon. Okay? So ito yung una nating pag-usapan, ito tungkol kay Martin Romualdez, dyan siya sa palengke. Napaisip tuloy ako na para siyang si Mar Rojas. Kung matatandaan mo si Mar Rojas, para siyang si Mar Rojas ang dating niya ngayon. Kaya yan ang pag-usapan natin. Pangalawa nating pag-usapan, itong si Risa Hontiveros. Pati itong si Risa Hontiveros, sinakyan na ang trip nitong si Martin Romualdez dyan sa Kongreso. Itong trip ni Martin Romualdez na sinabi kong trip kasi alam nila na si PBBM ayaw na dyan sa ICC, pero iniimpluwensyahan nila na bumalik ang ICC sa Pilipinas. So, pati itong si Risa Hontiveros, sinakyan na ang kanilang plano dyan sa Kongreso, na nag-file rin si Risa Hontiveros urging the government na papasukin ng ICC dito sa Pilipinas o mag-cooperate ang ICC. Mag-cooperate tayo sa ICC. Okay? Yan ang pangalawang ating pag-usapan itong dalawa. No? Pero bago ang lahat guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Itong ating mahalagang balita. Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube, sa Donmar TV 123 Go! And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito.
Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe, Don Mar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay. So, unahin natin itong kay Martin Romualdez. Bagay ba na isang House Speaker sa Kongreso na mag-investigate dyan sa sa palengke, yung presyo? Okay. This is my honest reaction. Para sa akin, mas bagay siguro kung yung taga Department of Agriculture yung magganito. Di ba? Mas bagay, di ba? Kasi yung House Speaker, marami kayong trabaho dyan sa Kongreso. No? Pero hindi ko sinabi na mali yung ginagawa ni Martin Romualdez dito, ha? Hindi ko sinabi mali. Kaso, naeepalan lang ako, ha? Honestly, this is my observation. Naeepalan ako. Nagmukha tuloy na nagpapamedya, nagpapakita sa taong bayan na may ginagawa, ganon, ganyan. Di ba? Dati, ngayon lang this year, na kumakalat na tatakbo siyang presidente, mukha tuloy na-connect natin, na talagang totoo talaga. No? Kasi dati, meron pa akong doubts na baka usap-usapan lang yan na gustong maging presidente ni Martin Romualdez. Baka siniraan lang siya, ganon. Pero parang talagang masasabi kong talagang totoo talaga na may plano itong tumakbo. Kasi may mga ganito ng mga picture Natatandaan ako si Mar Rojas. So ako naman bilang isang vlogger, magre-react ako dito, no? Na naeepalan ako. Mas marami pang mga government officials o government secretaries na bagay sa ganitong picture na mag-ikot ka sa palengke at mag-investigate ka sa mga presyo ng mga bilihin. Di ba? Hindi bagay. Kasi yung House Speaker, gagawa kayo ng mga batas dyan Wala pa akong nakitang House Speaker o kongresista na nag-iikot sa palengke. First time akong nakita na si Martin Romualdez. First time. Yan lang ang masasabi ko, ha? Wala nang iba. First time. Kaya naninibago ako Hindi ko sinabing mali ang kanya ginagawa because he is concerned with the prices na tumataas ngayon. Kung masolve yan ni Martin Romualdez, yung bilihin na mataas, okay? Kung masosolve niya yan, well and good. I will support Martin Romualdez. Pero hindi lang nababagay. Yun lang ang marere-react ko tungkol dyan. Okay? Kayo mga audience, anong masasabi niyo dyan? Kayo nang humusga, kayo na ang mag-react. I hope I am wrong. Kung masosolusyonan ni Martin Romualdez ang pagtaas ng mga bilihin sa atin dito sa Pilipinas ngayon, I will support. Pero as of now, Martin Romualdez, naiipalan ako sa ginagawa mo. Okay? Marami pa yan. Makikita mo yan sa internet. Maraming pictures dyan na para siyang si Mar Rojas dati. No? Kung matatandaan si Mar Rojas. Okay. Itong pangalawa natin pag-usapan ay itong si Risa Hontiveros. Na masasabi kong sinakyan niya yung issue tungkol sa ICC. Alam naman natin itong si Risa Hontiveros, oposisyon ito. Galit ito sa mga ginagawa dati ni former President Duterte dyan sa pagsugpo ng mga bawal na gamot. So ngayon, alam ko na kung ano ang layunin ni Risa Hontiveros dito. Okay? Sumasabay ito sa issue ngayon ng ICC. Kaya dati ko nang sinabi, ito yung style ni Martin Romualdez kung paano ilaglag niya. Ito pananaw ko ito. Paglaglag ito sa mga Duterte Okay? Si VP Sara walang ginagawa na mga ganito. Di ba? Wala siyang ginagawa. Pero ngayon si Martin Romualdez itong tungkol sa ICC gusto niyang ibalik. Maraming ang nagtatanong, bakit ngayon pa yan ibabalik niyo ang ICC na dati na yan pinag-usapan ng buong gobyerno natin, pati ang ating Pangulo na si PBBM na wala na tayong connection with the ICC. Pero ngayon binabalik dahil kinokontra ngayon ni former President Duterte itong Kongreso na tinatanong nasaan. Instead of itong si Martin Romualdez sasagutin niya ang hamon ni Duterte
na gusto namin ng liquidation. Gusto namin ng liquidation sa mga ginagasta nyo dyan sa Congress. Because we have the right, kasi taxpayer kami, taong bayan kami. Instead na magbigay kayo, maglatag kayo, open the book and let the people see what's happening to our money, ito yung response niya. ICC gustong ibalik. Very obvious. Huwag na tayong magbulahan, Martin Romualdez. Ha? Gumaganti kayo. Obviously. Ha? Kaya nga, nagtatanong ako kay Representative Abante, talaga bang, sino bang nag-utos na mag-file ka ng resolution na urging the government na mag-cooperate tayo sa ICC? Di ba? Kasi ayon kay dating spokesperson Harry Roque, bali-balita na yung resolution na yon ay i-approve ni Martin Romualdez sa Kongreso. Ang tanong, anong mangyari kapag makapasok ang ICC? Laglag ang mga Duterte. Dahil i-investigate talaga itong mga pamumuno ng mga Duterte. Usap-usapan na pati itong si VP Sara ay imbestigahan rin ng ICC. Si former President Duterte, iimbestigahan. Now, ito lang yon ang aking pananaw dito. Romualdez, sa tingin mo, mataas ka ngayon. Di ba? Dahil maraming kumakampi ngayon sa inyo, mga kongresista ang kumakampi sa inyo. Di ba? Naglipara na. Nagsulputan na sa mga partido mo, kasi MD. I can see your face, Martin Romualdez, na tuwang-tuwa ka ngayon dahil naglipatan. Yung mga kaalyado ni Duterte pumunta na sa inyo. Ha? Pati yung kaalyado ni VP Sara pumunta na sa inyo sa lakas MD. That's why I can see your smile na napaisip ka na sa iyo lahat ngayon ng kakampi. Okay? Pero tandaan mo, Martin Romualdez, ang taong bayan pa rin ang masusunod. Don't forget the 32 million. Kaya sinabihan ko na kayo ngayon, as early as now, huwag masyadong kalabanin ang mga Duterte. Anyway, kinalaban mo naman, di ba? Oh. So sabi ko sa iyo, kasi ganyan, wala tayong di ako bias dito ha. O, kung sabihin nyo na kung bias ako kay VP Sara ha, pero I will still advise Martin Romualdez. Mag-ingat ka sa mga galaw mo dahil malakas pa rin ang mga Duterte. Mag-ingat ka kasi ang mga Duterte kasi 32 million ang DDS na bumoto. Mag-ingat ka kasi baka matalo ka during the election. Magsayang ka lang ng pera. Okay? So, mag-ingat ka sa mga galaw mo kasi baka isipin ng taong bayan, paepal ka lang. Kagaya ko, napansin ko parang bumabalik yung Marojas na dating. So, mag-ingat ka sa mga strategy mo. Okay? It will not look good on you. Mag-ingat ka. Yung ICC, panalo ka sa Kongreso kasi maraming kakampi sa iyo. Pero yung sa taong bayan, mag-ingat ka kasi yung taong bayan, iba ang pananaw sa iyo na eepalan. Honest comment ko lang sa inyo yan. Huwag mong kalabanin masyado ang Duterte dahil malakas sila sa taong bayan. Yun lang ang aking masasabi. Yun ang difference sa inyo. Kaya ingat ka sa mga strategies mo, ingat ka sa mga mag-ingat ka sa mga advisors mo na mali yung mga ina-advise sa inyo. Yun lang, ha? Kasi it will fall down sa inyo.
This is a friendly advice sa inyo. Okay? So, ako naman dito, kung ano ang pananaw ko, sinasabi ko lang. Okay? Na malakas pa rin ang mga Duterte. Sobrang lakas. Tingnan mo sa social media, Martin Romualdez. Ha? You have the support lahat ng mga kongresista. But look at the social media. Halos lahat nagko-comment, Duterte pa rin kami. Meron pa ganyan, ayaw kong patulan yung sa nabudol kami kay Presidente Bongbong Marcos, mga ganon ganyan. Kilala mo si si Marrojas, Martin Romualdez, di ba? Kilala mo si Marrojas. Hindi humantong sa pagiging presidente sa kanyang kaipalan. If gusto mong maging presidente, Martin Romualdez, follow the destiny only. Taong bayan ang maghatid sa inyo sa presidency. Taong bayan. Huwag mong pilitin, Martin Romualdez. Huwag mong pilitin. Yan ang ma-advise ko. Kaya ingat ka sa strategy mo going to presidency. Kasi sometimes naiipalan ang taong bayan. Okay? VP Sara, hindi ako makapag-advise kay VP Sara kasi ayaw naman niyang maging presidente itong si VP Sara. Dati niya niyang sinasabi. Kaya nga, vice presidente ang kanyang tinakbo. Di ba? So, ewan ko lang kung ano ang magiging hantungan dito sa taong bayan, kung sino ang iluklok bilang presidente. Because at that time, last election, ang taong bayan, dalawa yung choice. Si PBBM at si VP Sara. Yun ang mga ini-encourage ng taong bayan. PBBM, VP Sara, pero si VP Sara, gusto lang niya magiging vice-presidente. Pero ngayon, Martin Romualdez, wala akong nakita na taong bayan ang nag-udyok ngayon, as early as now, na gusto nilang ma-presidente ka. Wala pa akong nakita. Laging VP Sara ang nakita. Honest observation. Hindi ako biased dito when it comes to that. Okay? So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react, ano ang masasabi nyo kay Martin Romualdez. Pabor ba kayo sa kanyang mga ginagawa? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano ang masasabi ninyo sa ginagawa ni Risa Hontiveros? Ito ba ay sinakyan ni Risa Hontiveros itong ICC issue? Comment below at ating pag-usapan. Okay, so guys, help me like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.